Sa gabing iyon ay nakatakdang ganapin ang marangyang handaan sa bahay ni Kapitan Tiago upang magsilbing salubong sa isang binatang kagagaling lamang sa Europa. Ang pinsan ng kapitan na si Tia Isabel ang taga-istima ng mga bisita at ang mga panauhin, babae at lalaki ay sadyang magkahiwalay. Isos Mariosep! Hintay lang kayo mga bulasak. Napakalaking handaan na kami ito. Ano sa tingin mo? Literalmente, si Don Santiago ay napakayaman. Hindi na niya alalalahanin ang mga kumasta ng nabi. Sa naturang pagtitipon ay hindi pinalagpas ni Padre Damaso na ihayag ang kanyang pangungutya sa mga Indio. Ang mga ito raw ay hamak at mababang uri ng nilalang. Yaman ko ang dito. Ang sa mapa, puro mga engine na tira dito. Ano ko talaga sa Spain. Magdandaan naman kayo Padre Damaso, kapag nasa ilalim tayo ng mumuni sa Indio. Tama siya, Reverensya. Huwag kang magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal na hindi tinuturing sa agaw sa libelang angel. Sigurado naman hindi kasing sakap ang nangyari sa inyo ang sa amin. Sa pagdating ni Kapitan Tiago, kasabay ng isang binata na halatang nagluluksa ayon sa kasuotan nito, agad niyang binati ang mga panauhin at humalik naman sa kamay ng mga pari. Mga ginoo, pinahulugod ko kayong ipakilala sa anak ng aking kaibigan si Don Rafael. Sino kaya yung kasamang bisita ni Don Santiago? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya sa Europa. Sinundo ko siya mula sa kaniyang paglalakbay. Kinalulugod ko po kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagala ko po makilala ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang ako'y nagkakamali. Patawad ho, Reverencia. Hindi ka nagkakamali niyo. Ngunit hindi ko kami naging talaga ng kaibigan na yung ama. Palihim na tiningnan ni Padre Damaso ang tinyente na tila ba nagbabanta, kaya naman tinapos na ng tinyente ang pagkikipag-usap nito kay Ibarra. Kung gayon, ikaw ang anak ng nasira na si Don Rafael Ibarra. Hindi ka nga po nagkakamali. At ikaw po ay... Ako si Teniente Guevara. Naway ang kasiyahang na ipakita ng iyong ama mapa sa iyo. Gracias, Senyor. Ito naman ay hindi pinansin ng tinyente. Sa halip ay masusi nitong pinagmasdan ang makinis na buhok ni Doña Victorina. Hindi na niya namalayan na natapakan niya na pala ang saya ng Doña na ikinainis naman nito. Ano ba? Ganyan ba ang tamang pagtrato ng isang mistisa? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan, mas malinaw pa kung pinagmamasdan ko lang ang buhok mo makinis. Alam kong maganda ako. Ngunit, hindi ibig sabihin nun ay pwede mo nang binyagan ang mamahalin kong damit. Che! Mga panahon, halina at pumunta tayo sa hapag dahil handa na ang hapunan. Nang malapit na matapos ang hapunan ay nagsalita sa Ginoong Laruha. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang tila ang bayan ko pa ang nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit ako nasa malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, Doña Victorina. Hindi ko kailanman makakalimutan ang aking bayan. Naikwento rin ni Ibarra na sa kanyang mga bansang napuntahan, iisang antas lamang ang kabuhayan, politika at relihiyong tinatamasa doon. Sa mga bansang napupuntahan mo, ano para sa iyong pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit, bukod sa inang Espanya, ay wala na akong naibigan kundi ang ating bansa.
Pagkatapos ko kasing mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan at kultura ng isang bansa, ay nakakalimutan ko na rin ang magaganda kong naaalala sa bansang iyon. Ngayon ay isang bulan na naman. Bakit ka pa nagsiyan ng pera o pumunta ng Europa kung wala ka naman nagustuhan? Magalang na tinanggap ni Ibarra ang sinabi ng pari. Binanggit na lamang ng binata ang mga alaala niya tungkol kay Padre Damaso na ayon sa kanya ay karaniwan ng kasalo sa kanilang hapagkainan at malapit din na kaibigan ng kanyang ama. Senyores, Santiago, kakabalik ko lang mula sa Europa. Kaya't naway maintindihan niyo na kailangan ko na agad lumisan. Napunta pa ako sa San Diego sa Macalawa para sa Todos los Santos, kaya't kailangan ako ng aking katagpuin. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Paumanhin aking don, ngunit mahalaga ang aking katagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan. Walang anuman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos. Kita ninyo? Minsan ay napakasama ng giging bungan ng pagpadala ng mga anak sa ibang bansa upang mag-aral. Malaki ang kanilang ulo at ituring na ang sarili na mas mataas. Nawawalan sila ng galang. Sa plaza ng Binondo ay nagpalakad-lakad si Ibarra. Napansin nito na wala man lang pinagbago ang kanyang bayan sa kabila ng matagal na panahon niyang pangingibang bansa. Habang naglalakad ay palaisipan pa rin kay Ibarra ang sinapit ng ama. Sinundan naman siya ng tinyente upang kwentuhan ng tungkol sa kanyang ama. Diyos ko, sa gabing ito'y parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Sinata, mag-ingat ka sa mga lihim mong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat maging isang aral sa iyo. Ipagpatawad ninyo, sa wari ko'y natimukan na sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako at kahit ang aking ama ng mga lihim na kaaway. Ang sobrang kapanatagan, nagdadala sa atin sa ilang kapamakan hanggang sa huling tinitan ng iyong ama ni si Don Rafael ay hindi pa rin siya nakapatiwala sa isang kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin ang nangyari sa aking ama. Ngunit, bakit siya nakulong sa pilitan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan ng iyong ama ay siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit, huwag kang mag-alala. Ang mabulok na bilangguan ng bansang ito ay ituturing na kabayanihan. Maaari niyo po bang ikwento sa akin ang nangyari sa aking ama? Sige. Maupo muna tayo rito. Pinaratangan siya ng pagiging irehe at pilibustero, pangangamkam ng lupain at iba pang legal na paraan sa pagpapayaman, ang pagbabasa ng El Correo de Ultramar at iba pang ipinagbabawal na babasahin, pagtatago di umano ng mga sulat at larawan mula sa isang binitay na pari, pagkikipagkaibigan at pagkukukup sa mga tulisan at ang pagsusuot ng barong Tagalog. Nakasuhan din siya ng pagpatay noong may tinulungan si Don sa pamumugbog ng artilyero na siyang pagtama nito ng ulo sa bato. No, maaari po sa laman ng sulat ito. Malis ka sa dinadaanan ko kung ayaw mo mag-tulog natin. Talaga, ikulong mo kami. Basahin mo na ito. Ano ba ba? Hindi siya nakababasa. Sinis matalino, kaya dyan, kasi tayo. Walang patangang bata. Wag! Kung ka maging alam dito, tanda. Mapalaya na siyang muli dahil sa kawalan ng ebidensya sa mga paratang. Ngunit sa kasawiang palad, namatay na ang iyong ama dahil sa hindi magandang kondisyon sa pilitan. Mabulok siya sa bilangguan dahil sa kanyang kayamanan. Patawad, Senyor Ibarra. Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking ama. Napakalupit naman ang sinapit ng aking ama.
Tawad po, pero kailangan ito mo umalis. Ipaubaya ko na lang kay Kapitan Tiago, di ba pang nangyari upang kanyang kwento. Muchas gracias din sa pagbabahagi ng iyong alam. Pinada, Senyor Ibarra. Naglinis ng bahay si Tia Isabel dahil sa mga kalat bunga ng hapunan ng nakaraang gabi. Si Kapitan Tiago ay nagbuklat ng mga kasulatan tungkol sa kabuhayan, samantalang si Maria Clara ay nananahi habang kausap ang ama upang malibang ang sarili sapagkat ngayong araw ang natatakdang pagkikita nila ni Ibarra. Hindi mapakali ang dalaga dahil sa pananabik na masilayan ang kanyang sinisinta. Mahabaging Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Napagpasyahan nilang magbakasyon sa San Diego dahil nalalapit na ang pista doon. Maya-maya pa ay dumating na si Ibarra at hindi maikakailang nataranta ang dalaga. Tao po. Magandang araw po, Tia Isabel. Maaari ko po bang makausap si Maria Clara? Ay, andyan sa loob. Halika, halika. Salamat po. Napakaganda talaga ng ating dalagitang pangakma. Mana sa'yo, Tia. Ay siya, mag-bis ka na dahil nag-aantay na yung notice sa labas. Hihiramin ko muna ang iyong pinakamagandang pamangkin, Tia Isabel. Nambubula ka na naman, Ibarra. Upang makapagsarili at makaiwas na rin sa alikabok na likha ng pagwawalis ni Tia Isabel ay nagtungo ang dalawa sa azotea. Maria Clara, ang swerte tayo't ipinagkasundo tayo ng ating mga magulang at ipagkasal. Dahil kung hindi, ay hindi na ako makakahanap pa ng isang babaeng katulad mo. Napakatamis naman ang iyong mga labi. Siguro nang dahil dyan ay nabihag mo ang iba't ibang babae sa iba't ibang bansa iyong. Saan ang magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta? Bakit pa ako mahanap ng iba? Sinungaling. Hindi ako makakapaniwalang sinasara mo ang iyong mga mata sa ganda ng mga dilag sa Europa. Maria Clara, ang kagandahan ay nasa panlasan ng tao. Ito ay naroroon sa mga taong humahanap ng kagandahan. Pero base sa aking puso't isipan, ikaw, Maria Clara, ang aking iniibig at sinisinta. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan ko nang ilisan ang aking sarili sa iyong piling. Bukas ay Todos los Santos, kaya't kailangan ako ng aking katagpuin upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Naway makapaglakbay ka ng payapa at makinasal. Paalam aking minamahal. Pagbabayan ka nawa ng Europa. Noong gabing iyon ay napakalakas ng buhos ng ulan. Dalawang tao ang abala sa paghukay sa isang bahagi ng sementeryo. Ang isa ay matagal ng sepulturero, samantalang ang katulong nito ay bago pa at hindi mapakali sa kanilang ginagawa. Uy, siguro ka na lang tayo mag-try. Bago pa yan ah. Pero naman bagong bibig yung mga yan. Ayoko na. Narito kayo magtugol ng buto at para ka namang magsiyalan, kaya ito ang maghukay dito ng ginawa ko. Isang bangkay na 20 araw pa lang yung nilibing. Ang dilim ang gabi noon. Mulan pa at namatay pa ang kinilawan. Ilabot naman yung sinabi mo. Natanggal ang mga pakusa at taol. Inanat lumabas ang mga kahating katawan ng mga bangkay. Saksakan ng baho ang mga top. At binuhat ko pa iyon sa gitna ng malakas na ulan. Bakit pa ginawa yun? Bakit sino kaya bagay? Sino nag-utos sa'yo? Sino pa kundi kurang malaki? Anong ginawa mo sa bangkay? Para ka namang badyang sibil kung makatanong. Ang utos sa akin na kurang malaki, ilibing ito sa hubingan ng mga insik. Ang bagay, ang bangkay na hinihukay ko. Hindi ko nagawa dahil malakas ang ulan sa malayo ang
ang binga ng mga insik. Ayoko na maghukay. Walang galang na ho. Alam ho ba ninyo ang puntod ng aking ama? Of Espiritu at naminam ko ng alaman ng Adelta. Ang puntod ay binigyan ng malaking cross upang hindi ito makalimutan. Ano ay alam ninyo ang kinalalagyan ng puntod ng aking ama? Dispensa po, Espiritu. Alam ko naman po iyon talaga. Hindi ko lang talaga naiintindihan kung bakit tayo nawala. Ayun po. Alam ko ay diyan siya nakalibig. Magtanong ka nga sa kulterero doon, kung bakit ganyan ang kanyang puntod. Walang galang na po. Alam ba ninyo kung nasaan ang malaking cross na puntod na iyon na may pangalan Don Rafael Ibarra? Ayon po sa puntod ng mga bulaklak, sinunog ko lang. Sinunog? Ay opo, pinasunog ko ng kurang malaki. Kung gayon, bakit hinukay niyo pa ang bangkay ni Papa? Saan niyo dinala ang bangkay niya? Tinutos ko ng kurang malaki na ilibing siya sa libingan ng mga incheck. At ginawa niyo naman iyon. Hindi po. Mabigat mo ng ang bangkay at napakalakas ng ulan. Kaya nilagyan ko muna sa ilog ang kanyang bangkay. Patawad ko siya. Nang makasalubong niya si Padre Salvi ay humingi siya ng ipaliwanag dito kung bakit nagawa nitong lapastangin ang bangkay ng kanyang ama. Ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa ng ganong kalapistang sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Ano man yun? Nasabi ko pa lamang sa'yo na wala akong tungkol sa sinasabi mo. Hindi ikaw. Sino? Sigurado akong hindi ako ang iyong nahanap kundi ang pinalitan mo si Padre Damaso. Para sa aking Senyor Ibarra, hindi po niya alam ang kanyang nagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad din siya, ngunit para sa akin, napakasakit na sinapit niya at tandaan ng cross at pinahaging daan ni Clara. Kaya ay siya. Noong araw na iyon ay naghanda ng masarap na hapunan si Sisa para sa kanyang dalawang anak. Minsan lamang itong mangyari dahil na rin sa kasalatan nila sa buhay. Dinagtagal ay nainip si Sisa sa kakahintay sa mga anak. Nakarinig na lamang siya ng malakas na tawag mula kay Basilio. Inang! Buksan niyo po ang pinto! Jesus Mariosep, anong nangyari sa iyo, Basilio? Huwag kayo mag-alap na inang. Naiwan si Crispin sa kumpento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Sa kadahilan ng hinabol siya ng mga gwardiya sibil at nadaplisan ng bala sa ulo. Hindi na siya nakahinto sa paglalakad dahil sa takot niyang ikulong at paglinisin sa kwartel. Bakit ka tubuan? Ako naman. Tumakas po ako sa kumpento. Ngayon na ako pinauwi na sa Kristal Mayor. Dahil hindi na ako makakauwi kapag alas 10 ng gabi. Bawal nang maglakad ng alas 9. Kaya't noong nakasalubong ka mga gwardiya sibil sa bayan at sinigawan ako ng kinggigay, ako'y nagtatakbo. Pinaputukan po nila ako at isang punglo ang dumapli sa aking noo. Walang hiya talaga ang mga gwardiya sibil. Wala silang puso. Halika, gawin natin ang iyong sugat. Miss, tama nga naitira sa inyo. Naganda kasi ako ng masarap na pagkain, ngunit kinain ito na yung ama. Papatensyahan nila lang din siya. Si Itay? Hindi ka niya po ba sinaktan? Huwag kang mag-alala, hindi niya ako sinaktan. Si Christine pala, bakit hindi makauwi? Pinarusahan po siya ng sakristan mayor dahil nagnakaw daw ito ng 2 unsa ng ginto. Hindi naman talaga siya nagnakaw. Ngunit hindi daw siya makakauwi kapag hindi niya ito yung naibabalik. Paging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso.
Hindi ganun tao ang aking anak. Huwag kang mag-alala. Dadalhan ko siya ng gulay at hihilingin ang kanyang kalayaan bukas. Sa ngayon, matulog ka muna. Sige, inay. Nakatulog naman si Basilio sa kanyang mga aalahanin at pagod. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ay binangungot ito. Nagising na lamang sa yugyug ng kanyang ina si Basilio. At sa halip na ipagtapat ang laman ng kanyang panaginip, ay sinabi na lamang niya ang kanyang pangarap para sa ina at kapatid. Crispin! 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 Diyos ko, anak! Anong nangyari sa'yo? May problema ba? Nay! Ayoko na po mag-iiso sa Kristal. Sundan niyo na po si Crispin bukas sa kumbento at kunin niyo na po ang aking huling sahod. Ipagkikiusap ko po kay Dong Ibarra na gawin po akong isang tagapastol ng kanyang hayop. Nay, paparalin niyo po si Crispin. Ipiluso po Tasyo. Mabait si Don Crisostomo, Inay. Makabigyan pa tayo ng gatas na gustong-gusto ni Crispin o ba kaya isang batang kalabaw. Mainang iyon, Inay. Pumayag ka na po. Huwag niyo na po kaming gamisag sa kristal. Huwag kang mag-alala. Na. Sige. Tao po. Tao po. Ano kayo? Ako po si Ziza, ang ina ng sakristang si Crispin. May dala po akong gulay para sa pula. Sige, ilagay mo na lang dyan. Saan po? Kahit saan dyan. Maaari ko po ba makausap ang nila? Hindi maaari. May sakit ang pura. Kung ganun, kahit ang anak ko na lamang ako si Crispin. Huwag ka lang magkaila. Alam niyo ng lahat na nasa inyo ng bahay si Crispin. Si Basilio po ang nasa bahay, hindi ang aking bunso. Kahit maaari ko lamang siyang masilayan at makausap. Naiwan na. Ngunit, umapas din pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Hinanap niya siya sa Pinuel. Alam mo, napakabuti mo sanang asawa, ngunit masama naman ang iyong mga anak, katulad lamang ng kanilang ama. Lalo na yung maliit, nako, baka higitan pa niya ang kanyang ama. Hindi mo ba naintindihan? May sakit ang kura. Hala, doon pa akong magulhol sa lansangan. Kumaripas ng takbo si Sisa pa uwi sa kanilang bahay matapos mapakinggan ang mga sinabi ng kusinera. Umuwi na si Sisa sa kanilang bahay at hinanap ang dalawang anak. Wala kahit sa bakuran ang anino o kahit tinig ng kanyang mga anak. Pumasok muli sa bahay si Sisa ngunit ang punit at duo ang damit lamang ni Basilio ang kanyang natagpuan. Nilamon ng bigati ang kanyang katinuan dahil hindi matanggap ng ina ang kanyang nasilayan. Crispin! Basilio, mga anak ko! Nasaan kayo? Crispin, Basilio? Tandang Tasyo, nandiyan ba ang mga anak ko? Dito? Damit ni Basilio. May dugo. Napupula. Dugo. Masiglang gumayak ang mga kababaihan at kabinataan. Madaling araw pa lamang ng araw na iyon. Naglalakad ng magkakasama ang mga kababaihan samantalang hiwalay naman sa kanila ang mga kalalakihan. Matatalik na magkakaibigan na sina Maria Clara, Iday, Victorina, Neneng at Sina ay magkakasama sa isang lugar at upang hindi mainip ang mga kasama ay umawit ng kundiman si Maria Clara. Tila may ibig na malimos. Doña Victorina, maaari mo bang awitin ang kuntiman ng pag-iisang dibdib? O manhid, ngunit ayaw ko. Sige nga po. Doña Victorina. Ayaw ko nga. Maria Clara na lang. Maaari mo kami kawitan. Pagpipilian ko ba ako? Nakita kita sa buhay. Ay
Malayo pa lamang ay pinahintunan ng pari ang karwahe upang malayang mapagmasdan ang mga kadalagahan. Di naman siya nabigo sapagkat nakita niya ang mga masasayang mga dalaga maging ang mga binti at sakong ng mga ito habang nagkakatuwaan. Pinigil ni Padre Salvi ang kanyang sarili at hinanap ang mga kalalakihan. Habang nag-iisip ang Donya, narinig niyang umaawit si Sisa na 2 araw nang nakakulong sa kwartel. Pinapaakyat ng Donya si Sisa upang pakantahin. Palibhasa, sa wikang Kastila ang utos ng Donya, hindi ito maunawaan ni Sisa. Isa pa, hindi matino ang isip, isa na siyang baliw. Hoy, babaeng baliw! Vamos, magkantar ka. Tulog, anak. Guardia! Dili a esa mujer que canta Tagalog. Él no me de entiendo. No hace falta ser español. Porque contigo yo estoy. Ahora mi corazón. Binalingan ng Donya si Sisa at sa pilipit na pangangastila ay inutusan itong magbaile o sumayaw. Pinalo niya ito sa binti at paa gamit ang latigo. Igel, huwag ka nang kumanta. Nakakahapis ang katangin. Sumayaw ka na lang. Gaya nito. Baila, 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 baila. Ngayon, ikaw naman. Baila! Baila, India! Baila! Baila! Kulinara, baila! Ang mag-asawang Doña Victorina at Don Tiburcio ay namamasyal upang tingnan ang bahay ng mga Indio. Nang mapadaan sila sa bahay ng Alperes ay saktong nandoon si Doña Consolacion at nagtama ang kanilang paningin ni Doña Victorina. Parehong matalim ang tingin ng bawat isa. Dumura pa ang may bahay ng Alperes na lalong ikiniyayamot ni Doña Victorina kaya sinugod niya ito at nagkaroon ng balitaktakan. Ang pagpangit ng mga bahay, talagang isang Indio lamang ang nakatira. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Naiingit ka ba? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo dito, makakaya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mong tumilapon ang iyong pustiso. Kayo, kaiigitan ko? At bakit? Kinaiigitan ko nga pala ang inyong kolon. Talagang ginagalit mo pa? Halika dito. Wala kang modo, labandera ka lang naman noon. Aba! Excelentísima Senyora Pupot, hindi nga nakakapasok ang mga Alperes, kundi ang mga pilakyod na tulad ng iyong asawa. Maya-maya ay dumating na si Padre Damaso at ang lahat doon ay bumati sa kanya liban kay Ibarra. Habang inihanda ang serseba ay nagsimula na rin patutsadahan ng pari si Ibarra. Ano nga ang pupulong na ito? O baka kaya'y hindi ako imbitado? Sino ang nagplano nito? Ang Indyong walang modo? Nag-aral nga ng medisina sa Espanya, ngunit wala man lang naambag sa Pilipinas. Tila nananadya si Padre Damaso dahil inungkat nito ang pagkamatay ng ama ni Ibarra. Sa pagkakataong ito ay hindi na pinalampas ng binata ang mga sinabi ng pari kaya naman muntik na niya itong saksakin. Mabuti na lamang at pinigilan siya ni Maria Clara kung kaya't bumalik ang kahinuhanan ni Ibarra at umalis na lamang. Lapastangang Indyo, walang pinag-aralan, kaya ng kanyang ama. Mayaman nga, kaso wala man lang na itulong sa Pilipinas. Buti nga ang nangyari sa kanya. Walang sino man sa inyo ang lalapit sa akin, kundi papatayin ko ang walang hiya at walang modong
paring ito. Itigil mo yan, Crisostomo. Malaking kasalanan iyan kapag iyong nagawa na. Mas malaki ang kasalanan ng padring ito. Malaki ang atraso niya sa akin at sa aking ama. Itigil mo yan, Crisostomo. Pagmamakaawa ko sa iyo. At pakiusap. Sa araw na ito ay nag-uusap si Doña Victorina, Kapitan Tiago at Padre Damaso para sa pagkakasal ni Linares at Maria Clara hanggang dumating si Maria Clara. Kahit na nanghihina at namumutla ay hinarap ni Maria Clara ang mga bisita hanggang sa mapunta ang kanilang usapan sa pagpapakasal ni na Maria at Linares. Nalulunod sa pagkalaan. Ano pala ang sabi ng Kapitan Mira sa lagayan gusto mo ni Clara? Iminungkahi ng aking pinsan na si Linares na siya ay bidayin. Maria Clara, ito talaga ang dinalaw ng mabuti at upang mapag-usapan natin ang hindi natapos ng usapan. Mawalang galang na ko, ngunit pupunta muna ako sa kupal. Dapat na matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ng aking pinsan. Pinagsabi mo magdaraos tayo sa isang pesta. Maganda yan. O siya, mauna na kami. Na, Tila buo na ang pasya ni Kapitan Tiago na ipakasal ang anak kay Linares dahil nakikini-kinita niyang siya'y maglalabas-masok sa palasyo sa sandaling maging manugang niya ito. Maria Clara, papakasalan mo ang aking pamangkin na si Linares. Umanhin doon niya, Victorina, ngunit iba ang aking iniibig, hindi ang iyong pamangkin. Sa ayaw at sa gusto mo, papakasalan mo ang aking pamangkin. Ama, wala ka man lang bang sasabihin? Pasensya na, Clarita. Ngunit buo na ang aming desisyon. Basta, hindi ako papayag na ipapakasal mo ko sa lalaking hindi ko iniibig. Isa kang mangmang na dalagita! Papakasalan mo ba si Linares o magmamadre ka? Hindi! Hindi ako papayag! Ayon kay Doña Victorina, kung babarilin di umano si Ibarra ay tama lang dahil ito daw ay isang pilibustero. Kalipas ng 3 oras, napansin ng mga sibil na may bahid ng dugo sa tubig ng baybayin ng Pampang, kaya naman pinili na nilang umalis na lamang. Napagbalitaan kong patay na si Ibarra. Patay na ang aking sinisinta. Pasensya na, Clarita. Ngunit wala na tayong magagawa. Pakasalan mo na lang si Linares. Hindi ako makakapayag. Hindi ako maaari ipakasal sa lalaking hindi ko sinisinta. Papakasalan mo si Linares kung magiging isa kang magandang dalaga. Mas pipiliin ko na lamang mamatay kaysa magpakasal sa lalaking hindi ko iniibig. Huwag naman, Clarita. Mahal ko pa ang aking anak. Hindi. Ngunit, Clarita, kung hindi mo papakasalan si Linares, magiging isa ka matanda dalaga. O ba kaya'y mapupunta ka sa simbahan? Kahit ako sa aking pagmamahal, mas pipiliin kong magsilbi sa simbahan kaysa magsilbi kay Linares. Ayaw mo ba talaga kay Linares, anak? Hindi. Magpapakabatay ako kung magpapakasal mo ako sa akin. Madre ka na.